Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon pong umagang ito sa ating banal na misa, sa karangalan ni San Jose, kasabay ng pagdarasal natin sa kaluluwa ng lahat ng mga yumao nating mahal sa buhay. Atin din po ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga nasa kanilang tahanan na nagdidibusyon kay Santo Padre Pio para sa kanilang kagalingan. Ganon din po yung lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Special prayer intention din po para sa lahat ng mga pilgrims and devotees na naririto ngayon. Ganon din po yung mga nagpamisa at nagpa-intensyon sa ating banal na misa. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo ay nasiraan ng loob at nawala ng pag-asa, nakamtin ang misyon natin bilang mga tinawag sa pagpapakabanal. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamta namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil
at mga punong kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikay walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin niya ring malagay nitong inyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yung wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan.
At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Karanasan ang magsasabi sa atin na sa pag-abot ng ating pangarap, sa pag-abot ng ating mga mithiin sa buhay, hindi palagi tayong tagumpay. Hindi palaging panalo. Marami ding beses na tayo ay bumabagsak at maraming karanasan na bago natin marating yan, yung tinatawag na rejections. Karanasan ninyo yan, karanasan nating lahat yan. At kung totoo yan, sa pag-abot ng ating pangarap, totoong-totoo din yan sa pagsusumikap natin na makasunod sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Yan ay realidad. Minsan akala natin tayo ay lumalago na sa ating pakikipag-ugnayan. Araw-araw tayo ay inspired na magdasal. May mga araw na ang pakiramdam natin ay ang lapit-lapit natin sa Panginoon. Kung kaya nga sa ating tansya, lumago na tayo. Kung sa ating tansya, tayo ay malalim na ang pakikipag-ugnayan. Pero, magugulat tayo sapagkat hindi palaging ganito ang ating karanasan. Sabi nga'y, hindi palaging transfiguration experience ang ating karanasan. May mga karanasan din tayo na hirap tayong makipag-usap, ang ganit magdasal at tamad na tamad tayong gawin ang ating obligasyon bilang Kristiyano. Kung minsan kahit yung pagsimba tuwing linggo, tamad na tamad tayo. At bahagi yan ng buhay natin. Bahagi yan ng ating paglago. Ang rejection sa buhay pagpapakabanal at sa buhay sa pag-abot ng ating pangarap at pag-abot ng ating misyon bilang Kristiyano ay bahagi ng ating paglago. Kahit ang ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita ay nakaranas niyan. Narinig natin ang reaksyon ng kanyang mga kababayan sa kanyang pagpapahayag at paggawa ng mabuti para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At ang nag-reject pa sa kanya ay mismong ang kanyang mga kababayan. Kaya sabi nga niya, walang tinatanggap na propeta sa sariling bayan. Pero meron tayong matututunan sa kanyang response sa ganitong karanasan. Lalo na sa tuwing tayo'y makakaranas ng rejection. At ano ang magandang halimbawa niya na pwede nating pulutin upang tayo'y magtagumpay sa pagkamit ng plano ng Diyos sa atin o sa pagtawag ng Diyos sa atin sa pagpapakabanal. Number 1, do not be discouraged in the face of rejection. Mahirap, pero kapag kayo'y nakakaranas ng paglibak, kapag kayo'y nakakaranas ng pangungutya, kapag kayo ay itina-turn down ng mga tao, lalo na yung malalapit sa inyo, dahil sa inyong pagpapahayag ng mabuti at pagpapahayag ng mabuting balitang ng Panginoong Hesus, huwag kayong susuko.
Huwag kayong madi-discourage. Huwag masisiraan ng loob. Bahagi yan ng proseso. Tingnan ito bilang isang pagsubok. Tingnan ito bilang isang hamon. At ipagpatuloy ang ating pagnanais na makamit ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Na makamit ang pangarap na makatupad sa plano ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang na-discourage. Siya din ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kaakibat ng hindi niya pagkasira ng loob sa rejection na ginawa sa kanya ng kanyang mga kababayan, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang conviction na ang ginagawa niya ay hindi lamang para sa sanlibutan, para sa mga tao, dahil sa kanyang conviction na ang ginagawa niya ay mabuti at galing sa Diyos. Tinutupad niya ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At ganyan din ang ikalawang paanyaya sa atin, mga kapatid. Kapag tayo ay nakakaranas ng maraming panlilibak, kapag tayo ay tinutuligsa sa ating ginagawa, mabuti. Kapag left and right, ang mga taong hindi naniniwala sa atin, sa ating ginagawa, huwag tayong madi-discourage. Tingnan natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang bagay na ito. Tingnan natin kung iyan ba'y kalooban ng Diyos. Tingnan natin kung iyan ba ang plano ng Diyos. Sapagkat kung iyan ang plano ng Diyos sa buhay natin, kahit sino pa ang humadlang sa kanila, matutupad at mangyayari yan sa ating kooperasyon. At ganyan, ang halimbawa, ang ikalang halimbawa ng ating Panginoong Hesus sa pagtupad niya ng misyon na ipinagagawa o ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Hindi siya nawala ng loob. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa hanggang sa magtagumpay siya na maisakatuparan ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung minsan ang mundo ay napakalupit, hindi ito pumapayag ng gano'n na lamang kadali para makamta natin ang mga mithiin at goals natin sa buhay, lalo na ang pagpapakabanal. Marami tayong rejection na mararanasan along the process. Pero ang paalaala sa atin ng mabuting balita, katulad ng halimbawa ng ating Panginoong Hesus ay ganito. When facing rejection, do not be discouraged. Continue doing God's will, sapagkat kapag kaya ng plano ng Diyos sa buhay natin, matutupad at matutupad yan sa ating kooperasyon. Tularan natin alang halimbawa ng ating Panginoong Hesus na hindi give up sa pagsasakatuparan ng pangarap ng Diyos para sa Kanya upang tayo ay mailigtas. Nawa, hindi manghina ang ating loob kapag tayo'y nakakaranas ng maraming rejection sa buhay. Naway ito'y maging inspirasyon natin para mas lalong tumatag at tumapang nang marating natin ang mithiing ang Diyos ang may nais.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain, ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo ng awang pagbigyan, ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming iniaalay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay ang aming pasalamatan, ngayong aming ginugunita ang pagdiriwang sa araw tungkol kay San Jose, kabiyak ng puso ni Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila ay si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinapala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan siya inakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalalo ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularin lang kabanalan at taaral ang Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak,